mamatay na. Si Lisa, mamatay na. Si Lisa, mamatay na. Siya ang utak sa mundong ibabaw ng Pilipinas. Lisa Masa, dati nagkasama kami sa campaign period. Pero bago ko simulan mga kaibigan, ano? Okay, Pere, salamat. Sinasalutuhan ko ang Philippine National Police, ang Armed Forces, ang security guard na dati mong mga kabaro. Dati mga kaibigan, kami yung nagsisecure sa mga nag-rally noon. Ito pala yung kalagayan ngayon. Na kung saan kami ang nagbabantay doon. Ngayon, ako naman ang nagsasalita dito. Bakit? Pero gusto ko sanang malaman ninyo, kasi mayroon nung nag-YouTube ako sa Makabayan Informative Channel, yung YouTube pa, Makabayan Informative Channel, may nagsabi, Sir, hindi kita maintindihan, saan ka bang panig? Ang sagot ko sa kanya, simple lang, ako ay Pilipino, ay para sa Pilipino. Correct! Ngayon, ako ay Marcos Royales, by heart Duterte. Yun! Woo! Bakit by heart Duterte? Tapos, by heart Duterte because sa dami ng presidente na akin na subaybayan, ang dating Pangulong Duterte, ang siyang may tunay para sa mahihirap. Palagpakan natin! At ang Marcos ay para sa mahirap. Yung senior, yung junior, kalaban ng mahirap. Kalaban ko na. Marcos Junior ay kalaban ng mahirap. Alam niyo mga kaibigan, Alam niyo kaibigan, habang ako'y naglalakad dyan kanina, nag-o-observe ako sa ating kababayan. Ano ang na-obserbahan ko? Ang na-obserbahan ko, mayroong nakangisi, may nakayuko, ano pa man. Pero may nababasa ako doon sa ngiti niya, ngiting aso. Ibig sabihin, nandito naman yung nagkukulo. Hindi nila alam, mga kababayan, tayo ay nagsasalita in behalf sa lahat ng Pilipino. 116 million Pilipino! Yan ang hindi naiintindihan ng ating kababayan. Nagsasalita tayo, mga kababayan, makinig kayo. Pilipino, makinig kayo. Ibinibuhay namin ang buhay namin para sa susunod na henerasyon sa ating mga apo. Salamat naman! Yun ang dahilan kaya ako nagsasalita nito, mga kaibigan. Hindi para sa akin, kasi baka bukas mamatay na ako. Di ba? Hindi ba? Mauna mga magnanakaw at sa maganda ng bong. Mauna na ako magnanakaw. Pero sabi ng Panginoon, Commander Bukay, Mitran, huwag kang munang kumanaw. Marami ka pang gagampanan sa mundong ibabang na ito. At ginagawa ko po yun. Ginagawa ko ngayon. Yung aking asawa o aking pamilya, dati umuultra sila sa akin. Pero dahil kahit anong pigil nila sa akin, yung puso ko, pusong Pilipino, hindi ko kaya na ang kababayan ating Pilipino ay naghihirap at dinalapastahan ng ating kababayan. Tama! Iyon ang hindi ko kaya. Kaya hinayaan na lang ako ng pamilya ko. Sabi ko, kung pipigilan niya ako sa bahay, mas mamamatay ako. Bakit? Kasi nakikita ko ang kababayan natin, naghihirap. Tingnan niyo mga kababayan, bilyonong pesos, saan napunta? Sa kaban at sa bulsa ng ating magnanakaw Pilipino, Romualdez First Lady. Yes! Kayo ang gago sa Pilipinas. Karanta na kayo. Inahabok kita, Speaker Romualdez. Magsuntukan tayo. Yun! Sa labas lang ha. Bakit? Mama-content! Mama-content kayo dun, sir! Kulong ako. Pero libre na yan ito pagkain eh. Libre, sir! Libre. Siyempre may aircon pa. May aircon pa. Sa labas lang, sir! Sa labas! Ipatawag niyo ako sa Congress. Ipatawag niyo ako sa Congress. Para magpa-content ako. Kasi libre pagkain naman. Sasamahan kita! Yun! Ayun, may kasama!
kasama na, oh, ayan oh. Ayan oh, kasama si Atty. David. At saka, kung nasa kulungan ako, mas libre na ang buhay ko. Secure na ako. May gwardiya eh. Kasi may gwardiya na ako eh. Tama, Okay. sir. Balik tayo sa totoong kwento. Punta na tayo sa totoong kwento, mga kaibigan. Nag-retired ako 2014. Nagsimula ako ng service sa bayan 14 years old. Nakipagbakan ako sa Mindanao. Nabuhay ako. 13 anyos ako nag-training ng military. Basic training. 14 years old, napalaban kami ng 3 araw, 3 gabi, 72 hours, 17 lang kami, 2 system, ako na isang system doon, at 15 special forces, 17 lang kami, ang kalaban namin ay 400 more or less na rebelde. Walang namatay sa amin, may natamaan lang. Si DNP, si Remigio Antonio, at ang mga rebelde, 75 ang namatay sa kanila. At ang istindi ang mga tamaan sa kanila. Ngayon, bakit ko pinikwento yun? Kasi nagugulat ako ngayon, sa edad ko ngayon, sa panahon ko ngayon, nagugulat ako, bakit hanggang ngayon, nakikialam pa ako sa nangyayari sa bansa na dapat mag-enjoy ako sa aking retirement for 40 years na nagservisyo ako sa bayan, pero narito pa rin ako naglilingkod sa taong bayan kasi nga hindi ko kaya na ang kababayan natin niluloko, nilalampas tangan. Yun ang hindi ko kaya ako nagpatuloy. So yun mga kaibigan, 2014 nag-retired ako, nagpahinga ako ng 6 months yata. After 6 months, nag-ROTC, trainers ako at saka reservists, trainers. Sabi ko, sa Rizal lang naman ito, ibig sabihin, yung aking kaalaman, matatali lang sa Rizal. Nag-isip ako ngayon, before the election, yung Pangulong Marcos, 2022, nag-organize ako ng Vanguard of Democracy, na which is anti-corruption and anti-communism. Anti-corruption and anti-communism, mga kaibigan. So, tinulungan ko ang pagkapanalo ni Bongbong Marcos, mga junior. More or less 6 million ang naitulong ko according to the report of my mga commanders on the ground. April 9, 2024, nag-declare ako in myself to withdraw my support to Bongbong Marcos. Nagkakaroon, nagkasalubong kami ni Kapitado sa libingan ng bayani. Kilala niyo si Kapitado? Yes! Nagsusubaybay lang sa atin, pinakailangan, dilitaw siya para sa ating bayan. Okay? April 9, 2024, nagbuo kami ng Filipino Guerrilla Forces, which is also anti-corruption and anti-communism, and protect Filipino people. Protect our budget. Ito, lumitaw na kami ngayon. So, paisip ko na lang na kwento, ano ba talaga ang problema natin? Ang problema natin, yung nakawan sa gobyerno. Sino may gawa sa nakawan na may utang? Una, ang First Lady. Pangalawa, bakit naman o, sabi ni Atty. Inipensa mo ako ah. Inipensa mo Atty. First Lady, ang una may utang. Okay, First Lady now. Sumunod, Sinukwande. Tama! Ang sumunod, Tuwagkog. Tama! Ang sumunod, bahala na kayo. Okay, bahala na kayo ha. So yan ang problema natin. Paano natin sinusinan? Sinusinan niya natin ng taong kung hindi natin dinadandahan natin mabuo ang men in uniform personnel na nagkakaisang retired na men in uniform personnel, ibig sabihin armed forces, police, coast guard, yung management, ano pa yun, yung jail guard, nagkakaisa kami, nagpiliti kami, 2 meeting na kami, pinipilit
namin na ma-unite ang Pilipino laban sa tiwaling sa gobyerno. So aasahan niyo yan. Bantayan nyo. Kung hindi tayo magtagumpay ngayon, huwag kayong mag-alala. Habang nabubuhay kami ni General Simoy at ang ating ibang kasama dito, hindi kami titigil hanggat kami ay may lakas at may buhay para sa taong bayan. Tuloy natin. Maraming salamat. Maraming salamat.